Kuminsan ay nagtatanong ako sa aking sarili, ano ba talaga ang dahilan kung bakit kapag dumarating ang araw ng linggo, tayo ay pumupunta sa panambahang ito at tayo ay sumasamba. Ano ang ating unang-unang layunin at dahilan kung bakit narito tayo? Iba-iba ang mga paliwanag ng mga tao. Ang kanilang sinasabi ay dahil marahil, dahil ako'y nakakalimot na sa Panginoon, kaya dami kong problema, kaya't ako'y sasamba. O marahil, para wag akong malasin sa buhay ko, ako ay walang patid na sasamba. Naalala ko ang aking biyanan na kuminsan ay nakakalimutan ko ang araw, pero nung siya'y nabubuhay pa at malakas pa, bigla ko maaalalang Biyernes pala ngayon. Alam niyo bakit? Dahil meron siyang suot na damit na anong kulay yon? Kulay maroon. Yan, parang ganito, kulay maroon. Alam niyo kung bakit? Siya'y deboto ni Nazareno. Kaya kuminsan, nung wala man marahil sa aking isipan na Biyernes na, pero dahil nakita ko yung kanyang kasuotang maroon, Biyernes na. At siya ay alam kong patungo saan? Sa Quiapo, para siya ay magsimba. At kapag tinanong mo siya, bakit ba kayo walang patid na pumupunta ng Quiapo kapag araw ng Biyernes? Ang sagot niya ay, dahil ako'y deboto ni Nazareno. Ngayon, yung salitang deboto ay ang nagpapahayag na umulan man o umaraw, kapag pumasok ang Biyernes, talagang siya'y pupunta sa Quiapo. Ewan ko ngayon, kung siguro kung kaya pa niyang pumunta sa Quiapo ng Biyernes, dahil ngayon, pag pumunta ka sa Quiapo, mula rito hanggang sa Quiapo, 1 oras dahil sa traffic. Pero noon, marahil ay hindi pa ganoon kasikip ang kalye, kaya madali pa rin ang kanyang biyahe. Pero dahil sabi niya, siya ay deboto kay Nazareno. At ano pa ang isang dahilan bukod sa deboto? Ang deboto ay siya ay isang masugid at matapat na alagad at sumusunod kay Nazareno. Ang ibig sabihin si Jesucristong na taga Nazareno, Jesus of Nazarene. Pero marahil ay hindi rin mawawala sa isipan ng mga tao, hindi ko naman kayang basahin ang isipan ng mga tao, kundi ang dahilan ay para wag malasin sa buhay. Ganito ba tayo tumingin? Kung tayo ay narito tuwing araw ng Panginoon, tinatawag natin ang linggo na ito na araw ng Panginoon, ano talaga ang nasa ating isipan kung bakit pumupunta tayo dito sa munting panambahang ito. Sa umagang ito ay mayroon tayong makikita o matututunan na isang deboto. Deboto siya sa Diyos at ang kanyang ipinapakitang pagiging deboto sa Diyos ay hindi lamang na siya ay pumupunta sa simbahan, kundi ang kanyang pangunahin na pagiging deboto sa Diyos ay ang pagpapahalaga niya sa salita ng Diyos. At ang pagnanais niya na maisagawa at maipamuhay ang salita ng Diyos. Alam niyo, tayo ay nagkakaroon ng ating pag-aaral sa Aklat ng Awit. Sinimulan natin ito ng Psalm chapter 1. Sa biyaya ng Diyos, tayo ay nasa Psalm 119. Dahil ito'y binubuo ng 176 verses, ito ay aking ninais at plinano na kumuha ng mga bahagi nitong kabanatang ito dahil ito'y napakahaba. At ngayon ay tayo ay nasa ikatlong pag-aaral ng Psalm 119. Kung inyong mapapansin,
ang Psalm 119, sa ibabaw nito ay mayroong nakalagay na alep. At pagkatapos sa talatang 9 ay may nakalagay na bet. Yan ay ang tinatawag nating Hebrew alphabet. At yan ay kumbaga sa atin ay A, B, C, D, E hanggang sa huling letra ng Z. Sa Hebreo, ang makikita natin na huling talata sa talatang 169 ng awit 119, ng kabanatang 119, ay ang letrang, kung tama yung aking pronunciation, ay tau, at dito sa ating pagbinasa natin sa Tagalog ay tau. Kaya kung mapapansin niyo, ito ay 22 letters. Hindi katulad sa atin na 26 ang ating alphabet letters sa English. Ngunit ngayon ay tayo ay nasa ikatlo na bahagi. At ang ating tatalakayin ay simula talatang 17 hanggang sa talatang 32. Kaya makukuha natin ang dalawang letra ng Hebreo, ang Gimel, tsaka ang Dalet. At yan ay from verses, starting from verse 17 to verses 32. At ito ay ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Bago ko basahin ang mga talatang ito, ay nais kong ilagay natin sa ating isipan na ito ay nasa Book 5 or ika-5 division ng Aklat ng Awit. Ang Aklat ng Awit ay binubuo ng 150 chapters. At ang Book 5 o yung ika-5 bahagi ay ang aklat na kung saan ang mga Israelita ay pabalik mula Babylonia, pabalik sa Jerusalem o nasa Jerusalem na at nagsisimula na silang muling ayusin at itaguyod ang kanilang dating pamumuhay sa Jerusalem na winasak ng kanilang mga kaaway. Kaya ang mga Israelita, 70 taon silang bihag sa malayong bansa at ito ay sa Babylonia. Sinimulan ito ng haring si Nebuchadnezzar at dito ay makikita ninyo na ang iba pang mga ngalan na mga mababanggit at nandito sa Biblia ay si Daniel. Si Daniel ay ang isa sa mga bihag ng Babylonia na ginawang opisyal ni Haring Nebuchadnezzar. Pero ngayon, itong Psalm 119 under Book 5, sila ay tinatawag na mga post-exilic na mga Israelita. Tapos na ang kanilang pagiging bilanggo at ngayon sila ay nasa Jerusalem at muling itinataguyod o inaayos ito. At ang isang mapapansin natin sa buong kabanata ng aklat na ito ng Psalm 119 ay ang pagkasentro ng salita ng Diyos. Ito ay kapansin-pansin na pagpapahalaga sa Word of God. Ngayon, kung sila ay bihag ng Babylonia ng 70 years, ang unang-unang nawala sa kanila ay ang temple worship. Dahil ito ay templo sa Jerusalem na mismong ang Diyos sa pangunguna ni Moises na itinuro kung papaano ang mga Israelita ay lumapit o sumamba sa Diyos. At ito ang kanilang tinatawag na temple worship. Ang templo ay itinayo ni Solomon na anak ni David. Pero wala pa mang templong gawa sa bato, ay meron na silang tinatawag na worship. At ang samba nila ay paghahandog ng mga hayop. At ang dugo ng hayop ang inaalay sa tinatawag nating Ark of the Covenant o ito yung kabanang tipan. Ngayon, ng panahon ni Moises, nang sila'y naglalakbay sa ilang, sa disyerto, 40 years, 40 taon, silang paikot-ikot doon. Ngunit doon din ibinigay ng Diyos kung papaano
ang mga Israelita na kanyang niligtas mula sa kamay ng paraon sa Egypt kung papaano sila sasamba sa Diyos. At ang sukat ng templo at ang materyales ng templo ay tinatawag na lona. Kaya noon ay tinatawag na tabernacle worship, tent worship dahil ito ay gawa sa lona. Ang punto ko dito ay ang pagsamba sa Diyos ay hindi inimbento ng Israelita. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng mga tamang paraan at hakbang ng pagsamba. Hanggang sa sila'y dumating sa Jerusalem, ito ay yung Kanaan, ito yung ipinangako ng Diyos kay Abraham na sa lahi ni Abraham ay bibigyan ng Diyos ang lahi ni Abraham ng pangakong lupa, the promised land. At ito ay ang Kanaan, land flowing with milk and honey. At narito sila sa Jerusalem at nang si David na ang hari, ay naging mapayapa ang kapaligiran at nang si Solomon na ang hari, na itayo ang templo, ngunit ganun pa man ay nagtuloy-tuloy ang pamamaraan ng paghahandog ng hayop, pagpatay ng hayop at ang dugo ang siyang inaalay sa Diyos. Ito ang paraan ng samba ng mga Israelita. Ngunit nang dumating ang panahon ng kanilang pasaway na pamumuhay, tulad ng sinabi ng Diyos sa panahon pa ni Moises at ni Abraham, na ang kanyang lahi, ang lahi ni Abraham ay lilihis at tatalikod sa salita ng Diyos at parurusahan sila ng Diyos. At ito rin ang sinabi ni Moises, na sila'y tatalikod sa Diyos at parurusahan sila ng Diyos. Hindi pa man sila nakakapasok sa promised land, sa Kanaan, ay iniihuhula na ito at ipinapahayag na ito ng Diyos. Bakit? Dahil siya'y Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos natin ay ang nakakaalam ng lahat. Hindi pa man nangyayari ay sinasabi na ito ng Diyos. Kaya kung tayo ay natututo sa kasaysayan ng pag-aaral natin at pagbabasa ng Biblia, ay masasabi natin na ang ating katapusan ay alam na ng Diyos. At wag lamang ang ating katapusan, ang ginagawa natin, gaano man kasikreto yan, ay alam ng Diyos. At makikita rin natin na ang ipinapahayag ng Diyos na siya'y banal na Diyos at ang banal na Diyos na lumikha ng langit at lupa, tayo ay likha ng Diyos. Hindi tayo likha ng tatay at nanay natin. Maaring scientifically, yes, pero ang unang tao na si Adan at si Eva, galing tayo sa unang tao. At ang unang tao ay likha ng Diyos. Kaya't lahat tayo ay likha ng Diyos. At hindi pa man dumarating ang ating kapanganakan, ay alam na ng Diyos kung kailan ang ating birthday. Hindi pa man darating ang ating araw ng kamatayan, alam na rin ng Diyos kung ano ang ating araw ng kamatayan. Alam ng Diyos ang lahat. Ngayon, ang Psalm 119 ay wala na ang temple worship, wala na yung nakasanayan at tinuro ng mga propeta sa mga Israelita. Paano nila sasambahin ng Diyos? Ngayon, isipin ninyo, sikapin ninyong ilapat sa inyong imahinasyon, kayo ay nasa malayong lugar, wala na ang templo, winasak ito ni Nebuchadnezzar, at kayo ay nasa Babylonia. Alam nga ng pagpatayuan ni Nebuchadnezzar ang mga Israelita ng templo, bihag nga kayo. Kaya wala na kayong temple worship, wala na kayong animal sacrifice worship. Paano nyo gagawin at papaano kayo magpapatuloy ng pagsamba sa Diyos? Habang sila ay bihag or while they were in captivity sa Babylonia, ay hinuhubog sila at nakikita nila ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Kaya minsan, kanina sinimulan ko, bakit ba tayo narito? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo
sumasamba sa ating munting panambahang ito. At nawa, ang ating sagot ay dahil sa salita ng Diyos, marinig ang pangangaral ng salita ng Diyos, magkaroon tayo ng kababaang loob tanggapin ang salita ng Diyos. Sa gayon, ang ating samba ay naaayon sa salita ng Diyos at hindi sa imbensyon natin o kung ano yung mas gusto ng mga tao. At sa gayon, dahil ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos ay pagpapahalaga sa Diyos. Dahil ang ikalawang persona ng Trinidad na tinatawag natin na ang anak ng Diyos ay tinawag ding ang salita ng Diyos. Kaya kung mahal mo ang Diyos, ang tanong ko ay, mahal mo ba ang kanyang salita? Kasi tayo ay nasanay na pag nagsimba tayo, pumasok tayo sa templo, okay na yun. Diba? Pwede na natin sabihin, o yan, Lord, o yan, Diyos, pinakita ko sa iyo, mahal kita. Kasi pumasok ako sa batong templo. Pero palagi ko, makaka-relate kayo sa akin, kung kayo ay Katoliko, ang inyong kinagisnan, ganito ang nakasanayan natin. Hindi tayo sinanay ng salita ng Diyos. Wala tayong ganun. Maliban na lang kung kayo ay mataas ang grade nyo sa religion, nung grade school, at dahil yan ay may pagtuturo patungkol sa Diyos, pero ang Biblia ay hindi natin talaga binabasa. Kami noon, ang Biblia ay nasa altar. Tanungin mo ang tatay ko, ba't nasa altar? Holy Bible. At ang katabi ng Biblia namin ay ang rebulto ng mga sinasabi namin noon ay ang imahe ng Diyos. Pero nung dumating ang araw na sa habag ng Diyos ay merong dinalang tao na magturo ng Biblia sa aming tahanan, ay laking gulat namin na ang mga rebulto pala ay kinamumuhian ng Diyos. Dahil yun ang unang utos ng Diyos. Huwag kayong gagawa ng anumang imahen sa ibabaw na katulad sa ibabaw ng langit, dito sa lupa at sa ilalim ng lupa o sa karagatan na inyong paglilingkuran o sasambahin. 10 Commandments. At palagi ko, lahat tayo, kung kayo ay Katoliko ang kinagisnan, alam niyo ang 10 Commandments. Bakit hindi natin alam na ang pagluhod at paglingkod at pagpapahalaga sa mga rebulto ay ayaw ng Diyos? Ang sagot, dahil hindi naman talaga tayo nagbabasa ng Biblia. Kaya gumagawa na lamang tayo ng kanya-kanyang kathang isip o kuro-kuro, may hindi naman siguro masama yan. Tingnan mo yung muka ni Jesus sa idolo at imahe. No? Tingnan mo, ang amo-amo ng muka. Ang tanong, teka muna, wala pang cellphone nung araw na para ipicturean mo si Jesus at pagkatapos ay screenshot mo at pagkatapos ay mag-painting ka itong mukha ni Jesus o kaya gumawa ka na rebulto at iwangis mo at ipakita mo pa na yung katawan ni Jesus na nakapako sa krus ay parang nag-gym. Alam niyo yun, yung ang ganda nung kanyang katawan. Iba-iba, may payat, may magandang katawan, may guwapong mukha, may mabagsik na mukha. Alin ba ang tama? Pero maliwanag na kami namulat at ang aming Bibliang nasa altar, ang ginamit ng tatay ko, at nung kami tinuruan ng Bible, mismong sa Catholic Bible, na nagpapahintulot na mga Katoliko ay lumuhod at manalangin at maglagay ng kandila, bulaklak, sampagita, mag-alay sa rebulto, mismong ang Bibliang Katoliko ang nagsasabing, huwag kayong magkaroon. Huwag kayong gagawa, huwag kayong magkaroon. At dito, nagsimula ang aming pagkalaya sa tinatawag na tradisyon. Alam niyo, ang tradisyon ay maaring maganda ang tinuturo, pero
Masamang tinuturo din ng tradisyon kung hindi natin alam ang katotohanan. Pakinggan natin ang salita ng Diyos simula talatang 17 hanggang talatang 32 ng awit 119. Ito ang salita ng Diyos. Gawan ng mabuti ang iyong lingkod, upang mabuhay ako at sundin ang salita mo. Buksan mo ang aking mga mata, upang makita ko ang kahanga-hangang mga bagay sa kautusan mo. Ako'y isang dayuhan sa lupain. Huwag mong ikubli ang mga utos mo sa akin. Ang puso ko'y nadudurog sa pananabik. Sa lahat ng panahon, sa mga batas mo. Iyong sinasaway ang mga walang galang, ang mga sinumpa na lumalayo sa iyong mga utos. Ang paglibak at pagkutya sa akin ay alisin mo, sapagkat iningatan ko ang iyong mga patutuo. Bagaman ang mga pinuno ay umuupong nagsabwatan o nagsasabwatan laban sa akin, ang lingkod mo'y magbubulay-bulay sa iyong mga tuntunin. Aking kasiyahan ang iyong mga patutuo. Ang mga iyon ay aking mga tagapayo. Dumidikit sa alabok ang kaluluwa ko. Muli mo akong buhayin ayon sa iyong salita. Nang ipahayag ko ang aking mga lakad, sinagot mo ako. Ituro mo sa akin ang mga tuntunin mo. Ipaunawa mo sa akin ang daan ng mga panuntunan mo, at aking bubulay-bulayin ang kahanga-hangang mga gawa mo. Ang kaluluwa ko'y natutunaw dahil sa kalungkutan. Palakasin mo ako ayon sa iyong salita. Ilayo mo sa akin ang mga maling daan, at malugod na ituro mo sa akin ang iyong kautusan. Ang daan ng katapatan ay pinili ko. Ang mga tuntunin mo'y inilagay ko sa harapan mo. Ako'y kumapit sa iyong mga patutuo, o Panginoon. Sa kahihiyan ay ilayo mo ako. Ako'y tatakbo sa daan ng mga utos mo, kapag iyong pinalaki ang puso ko. Ito ang salita ng Diyos. Manalangin muna tayong saglit. Ang inyong salita, patotoo, katuruan, ay sadyang napakalalim at napakalawak maunawaan, kung kaya't sa sandaling ito ay dalangin namin na kayo ang magbukas ng aming pangunawa sa tulong ng Espiritu Santo, at magkaroon kami, Panginoon, ng mababang puso na sabihing Amen, totoo, at aming ipamumuhay ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang aking pakay o layunin sa sermon sa umagang ito ay tignan natin ang kahirapan ng pinagdaraanan ng mga awit na ito. Hindi ko alam kung siya nga ba ay nasa Babylonia pa o siya ay nasa Jerusalem na, kung siya ay pabalik na sa Jerusalem, o kaya sila'y dinatnan, dumating sa Jerusalem, wasak ang Jerusalem, wasak ang bakod, wasak ang templo. Alam niyo, ibig sabihin nito, kung wasak ang bakod, ang kanilang mga karatig na mga bayan, na kanilang mga kaaway, ay malaya makapapasok sa kanila. At kaya nga, nung dumating si Nehemiah, siya ang naging instrumento ng Diyos na tapusin ang bakod ng Jerusalem. Dahil kapag bukas at wasak ang bakod, labas-pasok ang mga taong labas. At hindi ko alam kung kailan ito nangyari, kung sila nga ba'y kinukutya ng mga taong labas, o kung sila ay kinukutya ng mga Babylonia na mga panahong yaon. Ngunit tingnan natin ang kaniyang pinagdaanan na pagdurusa, yung hardships nitong mga awit na ito o ng may akda na ito. At kung papaano niya harapin ang mga pagsubok na ito.
Kaya tingnan ninyo ang pamagat ng aking sermon, Sufferings, Trials, and the Word of God. Gusto kong makita natin na ang taong may pagmamahal sa Diyos at deboto sa Diyos at deboto sa Kanyang salita ay hindi exempted sa pagdurusa. Hindi exempted sa mga pagsubok sa buhay. At nawa, kayo mag-asawa o kayong pamilya ay huwag magsalita ng, kaya tayo minamalas nakakalimot na tayo sa Panginoon. Simba na ulit tayo. Diba? Kaya ang koneksyon ng ang swerte ay yung simba. Makikita natin dito na ito ang isang tao na deboto sa salita ng Diyos. Pero, ay makikita ang kaniyang mga problema at na pinagdaraanan. Tingnan ninyo muli ang talatang ito at sasariwain ko kayo muli sa may talatang 22 ng awit 119, ang paglibak at pagkutya sa akin ay alisin mo. Pagkatapos na may talatang 23, mismong mga pinuno ay nagsasabwatan laban sa kanya. Abay, kung ikaw ay kutyain at kung ikaw ay pagbigyan ng paglilibak ng mga tao ay maaring sabihin mong kaya ko yan. Pero ngayon, ang sinasabi rito ay hindi lamang isang pinuno, kundi mga pinuno ay umuupong nagsasabwatan laban sa kanya. Kaya, ano ang makikita natin dito? Ang sabi niya sa verse 20, ang puso ko'y nadudurog. Isang pagpapahayag ng kanyang pinagdaraanan. Ngunit ganun pa man, kahit ito ang kanyang karanasan at pinagdadaanan, ay meron tayo makikitang totoong masasabi natin nagmamahal sa Diyos at ang kanyang pagmamahal sa Diyos ay ang hindi paghinto at pag-urong na matutunan ang salita ng Diyos at masunod ang salita ng Diyos. Alam niyo, maraming mga taong nagsasabing, gusto kong matuto. Gusto kong matuto ng salita ng Diyos. Maraming mga Christians uhaw na uhaw sa theology. Pero kulang sa pag-apply sa buhay o kulang sa pagsunod. May kilala ba kayong ganito na ang galing magpayo? Pero brad, sis, nasaan ka kapag araw ng Panginoon? Di ba? Nasaan ka kapag tayo ay mayroong pag-aaral ng salita ng Diyos? Nasaan ka kapag tayo ay may pagsamba sa araw ng Panginoon? Nasaan ka kapag mayroon tayong pagtitipon sa panalangin? Pero kahaba-haba ng iyong paalaala ng pagmamahal sa Diyos. Ito ay isang paalala sa atin na salamat at kung tayo ay nag-encourage sa mga kapatid natin sa Panginoon na maging matapat tayo sa Panginoon, huwag tayong kumalimot, pero ikaw naman ang nawawala kapag tayo ay mayroong mga tinatawag na means of grace. Kaya, isang bagay, yung sinasabi natin nagmamahal tayo sa Diyos at isa ring bagay na tayo ay sumusunod sa ating Diyos batay sa kanyang kautusan. Nakita natin dito na ang taong ito'y dumaraan ng pagsubok, pagdurusa, panlilibak, pagkukutya, at hindi pangkaraniwang mga tao ang kanyang ang kumukutya sa kanya. Kaya't ito ang isang kanyang naging problema bilang
nagmamahal sa Diyos at nagpapahalaga sa Kanyang salita. Kaya nga sinabi ko kanina, hindi dahil mahal mo ang Diyos o hindi dahil ibinibigay mo ang buhay mo sa Diyos at talagang binibigyan mo ng panahon ng Kanyang salita, ay hindi ka, ay ma-exempt ka sa problema. Ang totoo baka madagdagan pa nga lalo ang paghamon sa iyo dahil ikaw ay isang mananampalataya ng Diyos. Matandaan niyo yung sinabi ng Panginoong Kristo sa New Testament, nang sinabi niya sa Mateo Kapitulo 5, talatang 10, "Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. For theirs is the kingdom of heaven." Mapalad kayo kung kayo ay inuusig dahil sa katuwiran. Ngayon, itong taong ito, nasa Psalm 119, hindi pa malinaw na malinaw sa kanya kung sino si Jesucristo. Katunayan, hindi nga niya alam ang pangalang Jesucristo. Ang mga Hudyo, ang alam lang nila ay merong silang tinatawag na Mesiyas na manggagaling sa lahi ni David na magiging hari na magpapalaya sa kanila at magbibigay ng blessing sa kanila. Wala pa ang Panginoong Jesus. Hindi pa siya sinisilang ng isang birhen ng ating tinitignan ng Psalm 119. At dumaraan siya ng sufferings, siya ay dumaraan ng mga pagsubok, at ngayon kung marahil mapapakinggan niya ang mismong sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya, palagi ko tapos na, at meron siyang kapayapaan at kagalakan. Pero ilang daang taon pa ang pwedeng kanyang maranasan o tumakbo bago marinig ang turo ng Panginoong Jesus na ito. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Ibang-iba ang kaharian ng mundo sa kaharian ng Diyos. Alam nyo, palagi ko kayo ay makakapagsabi nito. Mag-observe kayo. Tingnan ninyo ang mga tao na walang Diyos sa buhay. Bukang bibig nila ang Diyos, pero hindi mo makita sa kanilang bibig ang ginagawa nila. Alam niyo, ibig sabihin, bukang bibig lang. Pero yung kanilang aksyon, yung kanilang pamumuhay, yung kanilang kilos, ay walang-wala talaga sa kagustuhan ng Diyos. Magmakyag kayo. Mag-observe kayo ng mga taong hindi mananampalataya at mananampalataya. Kitang-kita natin ang pagkakaiba. Mahalaga sa kanila ang buhay nila, ang kanilang reputasyon, ang kanilang nararamdaman. Mahalaga sa kanila na meron silang laging pera at sigurado ang kanilang buhay habang nasa mundong ito. At kapag wala silang reputasyon o nilalay sila ng tao, iba ang kanilang pamamaraan ng pakikipag-away. Magpipisikal ako sa iyo. Tayo ay magsusuntukan. Sasaktan kita. Sinisira mo ako, gigibain kita. Yan ang paraan ng mundo. Paghihiganti. Pero, ang turo ng Panginoong Yesus sa mga sumusunod sa Kanya at sumasampalataya sa Kanya ay maging mahinahon kayo. Ang paghihiganti ay huwag niyong gawin. Ang paghihiganti ay sa Diyos. Ano yung tawag ng mga sa probinsya? Yung ubusan ng lahi. Alam niyo, pag nag-aaway, nagnanakawan ng lupa o nagkakaroon ng pandaraya sa mga lahi-lahi, ang nangyayari ubusan ng lahi. Ang ibig sabihin, magpatayan tayo. Ganoon ang kanilang paghihiganti. Ngunit ang turo ng Panginoon, kung ikaw ay kumikilala sa akin na akong inyong hari, kung kayo ay nasa ilalim ng aking kaharian, ay maging maamo ka. Blessed are the meek, ang sabi ng Panginoon. Mapapalad ang mga maaamo. Mapapalad ang mga maaawain. At ito ang turo ng Panginoong Jesus. Dito sa ating pinag-aaralan, siya'y tumatawag sa Diyos
siya ay humihingi ng kalakasan dahil siya'y dumaraan ng pagsubok. Siya'y binababa. Siya ay kinukutya ng mga taong makapangyarihan ng panahong yaon. Kung kaya't ito ang kanyang pagpapahayag. Makikita natin sa verse 19 na sinasabi niya na siya'y isang dayuhan sa lupain. Huwag mong ikubli ang mga utos mo sa akin. Sinasabi niyang siya'y isang dayuhan. Dayuhan dahil maaring yung bang kanyang kasalukuyang kinalalagyan ay hindi niya sariling bayan. Ito ba ang kanyang ibig sabihin ng dayuhan? Ngunit ang pagkasabi niya, ako'y dayuhan sa lupain. Sa English Bible, I am a sojourner on the earth. Sinasabi niya sa mundong ito, hindi lamang doon sa lokalidad ng kanyang kinalalagyan, kundi ang kanyang sinasabi, ako ay dayuhan sa mundong ito. At pagkatapos, ang puso ko'y nadudurog sa pananabik sa lahat ng panahon ng mga batas mo. Ngayon, bakit nadudurog ang kanyang puso sa batas ng Diyos? Ito ay isang salita na ang batas ng Diyos ay salita ng Diyos dahil para sa kanya, ang mundong kanyang kinatitirikan o ang buhay niya na nasa mundong ito, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang salita ng Diyos. Merong tayong tinalakay na pag-aaral noong nakaraang linggo, paanong pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan. How can a young man keep his way pure? Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan? Kung itatanong mo to sa mga taong walang pagkaalam at pagkakilala sa Diyos at pagkaalam sa Kanyang salita, ang sasabihin nila, magpakasawa ka sa kamunduhan. Para pagdating mo at para pag may asawa ka na, alam mo nang gagawin mo. Ang ibig sabihin ay eksperyensyahin mo ang lahat ng kamalian. Okay lang yan, bata ka pa naman. Alam niyo yung dating nausong YOLO? You only live once. Minsan ka lang mabubuhay, magpakasasa ka na, magpakasarap ka na ng iyong pamumuhay. Pero tayo ay dapat mapalalahanan. Minsan lang tayo mabubuhay. At kapag tayo ay natapos sa mundong ito, haharap tayo sa Diyos. At wala tayong makukuhang abogado o tagapagtanggol natin maliban sa sarili natin at sa harapan ng Diyos na alam lahat ang ating pinaggagawa. Katunayan, pag tinignan natin ang turo ng Panginoong Hesus sa New Testament, ito naman talaga ang magiging direksyon ng mga nagmamahal sa Diyos, ng mga followers ng Panginoong Hesus, na ang kanilang magiging damdamin at isipan ay talagang hindi sila fit sa sistema ng mundong ito. Kung kaya't naroong marahil ang pagdurugo ng mga Christians sa panahon natin ngayon. But of course, wala tayong magagawa. Tayo ay nasa mundong ito. Maliban na lang kung ikaw ay mananalangin, kunin mo na ako, Panginoon, di ko na kaya ang kamunduhang ito. Para bang sinasabi mong, mamatay na ako. Para diretsyo na ako sa iyo, wala na akong pagsubok. Ngunit, ipinapakita rito ang pamumuhay ng kamunduhan laban sa pamumuhay ng isang taong nagnanais na sumunod sa Diyos. Tingnan niyo sa verse 21, iyong sinasaway ang mga walang galang.
ang mga sinumpa na lumalayo sa iyong mga utos. Kaya meron tayong makikita rito mga taong walang galang sa Diyos, mga taong walang pagpapahalaga sa utos ng Diyos, at itong mga awit na ito na mayroong pagmamahal at pagpapahalaga sa Diyos. At kung ganito ang kanyang pinagdadaanan, na dahil siya ay nagmamahal sa salita ng Diyos at nakikita ito sa kanyang pamumuhay, ito ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong magtaka. Di ba't sinabi ito ni Jesus, no servant is greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. Kung ang ating Panginoong Yesus ay inusig, ang mga followers ng Panginoong Yesus ay makakaranas din ng ganito. Paano yung pinagpe-pray natin every Wednesday night sa prayer meeting dito na mga persecuted Christians sa mga iba't ibang mga bansa? Lalo na kung ang relihiyon ng bansang yon ay hindi Kristyanismo at ang dominant religion ay anti-Christian, ano ma-expect mo sa mga Kristiyanong naroon? Ngunit, ang tanong ay ito. Tayo ay nananalangin sa mga persecuted Christians all throughout the year. Meron tayong ipinagpe-pray na bawat Miyerkules na isang bansa na nandoon na may mga Kristiyano. Detalyado ang data, ang populasyon ng bansa at pagkatapos ang populasyon ng Kristiyano. At talagang napakakunti ng Kristiyano sa bansang yaon na persecuted. Ang tanong ay, paano sila nagpapatuloy? Diba, isipin ninyo, paano sila nagpapatuloy na ang mga babae ay nire-rape dahil sila ay mga Christian, tumalikod sila sa dati nilang relihiyon, ang mga lalaki ay binubugbog o maaring sila ay maari pang patayin, hindi sila nabibigyan ng magandang trabaho dahil sila ay mga Kristiyano. At hindi sila magkaroon ng ganitong lugar na mayroon tayong malayang pagtitipon, naka-air condition, komportable. Wala silang ganoon. And yet nagpapatuloy. Paano nangyayari ito? Paano sila nagpapatuloy? Kahit na ang kanilang kapaligiran ay may pag-uusig. Alam niyo, maaring masabi natin na maaring habang tayo ay nasa mundong ito, hindi ito ang bahay natin. Hindi tayo at home. Alam niyo ang ibig sabihin, at home. Hindi tayo at home dito. Ngunit alam niyo kapag tayo nakakatipon-tipon ng ganito, we are at home in God. Dito, nawa makita ng bawat Kristiyano ang kahalagahan ng gathered church. Itong kahalagahan ng ating pagtitipon na ito. Oo, konti man tayo sa isang sulok ng isang kalye. Pero sa tuwing tayo ay nagkakatipon-tipon, kasama natin ang Panginoong Hesus. Di man natin nakikita, pero batay sa kanyang salita, siya ay nananahan sa atin. Wala tayong ribulto. Wala tayong imahen. Walang isang magandang dekorasyon na maaaliw na tayo ay babalik-balik sa lugar na ito maliban sa ang salita ng Diyos ang siyang naipapangaral. Si Saint Augustine ay minsang nagsabi, kayo ang aming manlilikha, malibang makilala namin kayo, hindi magkakaroon ng katahimikan ang aming puso. Sa mga anak ng Diyos, makaka-relate kayo na nung araw, nung tayo ay mga unbelievers pa. Restless tayo. Lagi tayong takot at laging feeling natin may sumusunod sa atin at mayroon tayong kaaway. Pero nung tayo ay kinahabagan ng Diyos, ng kaligtasan,
nagkaroon tayo ng kapayapaan. Nagkaroon tayo ng katahimikan dahil sa pagkilos ng Diyos. Hindi lamang ang taong itong mga awit na ito, ang feeling niya, siya ay estranghero, siya ay dayuhan sa mundong ito. Siya ay ginagawa ng kwento ng kasinungalingan. Ano yung term dito sa salitang paninira o kwentong kasinungalingan? Slander. Diba? Yan ang term. Slander. At dito sa may talatang 22, ang paglibak at pagkutya sa akin ay alisin mo. Ito ang kanyang nararanasan. He is being slandered. Nagsasabwatan laban sa kanya. Gumagawa ng kwento ng kasinungalingan. At siya ay gustong pabagsakin. Hindi lamang feeling nitong mga awit na ito na siya ay dayuhan, stranghero sa mundong ito, siya ay ginagawa ng kwento ng kasinungalingan. Pero, tingnan nyo ang kanyang sinasabi sa verse 22. Ang paglibak at pagkutya sa akin ay alisin mo sapagkat iniingatan ko ang iyong mga patotoo. Alam niyo, ito ang makapagpapalakas lamang sa atin. At ito ang nagpalakas sa kanya at nagpatuloy ng pagsunod sa Diyos. Ang salita, ang patotoo ng Diyos ay kanyang pinagbubulay-bulay doon sa may verse 23. Ang lingkod mo'y magbubulay-bulay sa iyong mga tuntunin. Kaminsan hindi mo na kaya at mawawala ka sa sarili mo at nagwawala ka na rin dahil di mo nakayanan the outburst of emotion and outburst of anger at ang galit ang naggawa at nag-akay sa iyo ng ganyang pagkilos. Pero ang taong ito ay isang napakagandang huwaran. Kahit na nandun ang matinding persecution, kahit nandun ang mga slanderous statements or stories, siya ay nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Kahit gaano pa sila kalakas. At sinabi niya kung ano ang kanyang naging antas o naging ano ang description niya nung siya'y dumaraan ng mga ganitong mga pagsubok, panlalait at pag-atake. Tingnan niyo sa verse 25, dumidikit sa alabok ang kaluluwa ko. Maaaring hindi natin makita ito, my soul clings to the dust. Dumidikit sa alabok ang kaluluwa ko. Kung makikita natin, ganito ako kababa. Ganito nila sinubsob ako. Alam niyo yung parabang yung mukha at katawan mo nasa lupa at nasa alabok. This is an illustration na talagang napakababa, napakabigat ng iyong pinagdadaanan. Ang kaluluwa ko ay natutunaw dahil sa kalungkutan. Verse 28. Ito siya. At naroon ang kanyang hiling, dalangin ko, Panginoon, palakasin mo ako ayon sa iyong salita. Napansin ba ninyo na sa panahon ng ikaw ay talagang parang magwawala na, naway manahimik tayo at lumapit sa Diyos at magkaroon ng pagbubulay-bulay sa kanyang salita. Kung minsan, tatanungin natin ang ating sarili sa verse 28, bakit ba sobrang lungkot ka? Kung ikaw ay isang anak ng Diyos, bakit sobrang lungkot ka? Naranasan ba ninyo na
dahil sa iyong kasalanan, ay naroon ang conviction ng Holy Spirit sa iyo. At talagang hindi ka nilulubayan ng banal na Espiritu sa iyong puso, sa iyong isipan, sa iyong ginagawa. At ang isang totoong anak ng Diyos ay magkakaroon ng pagkatunaw. Maring sabihin mong napakasama kong tao. Marahil, mayroong nawala sa iyong buhay na napakalapit sa iyo. Marahil, yung pinakamalapit sa iyo ang siya pang sumaksak ng patalikod sa iyo. O siya pa ang nagtraidor sa iyo. Pero alam natin dito, ang dahilan ay dahil siya'y inuusig, siya'y pinagtatawanan, siya'y nilalait. Tingnan ninyo ang itinuturo sa atin dito. Imbis na tayo ay sumagot at tumingin at tumugon sa labas. Ano yung ibig kong sabihin? Imbis na tayo ay gumanti sa ating kaharap, ang binigyan ng mga awit na ito ay magkaroon ng pagtingin sa panloob, sa kanyang puso, sa kanyang isipan, sa kanyang salita. Sa salita ng Diyos ang ibig kong sabihin. Matandaan natin sa verse 17, gawan ng mabuti ang iyong lingkod. Dito siya nagsimula sa verse 17, gawan mo, Diyos, ng mabuti ang iyong lingkod upang mabuhay ako at sundin ang salita mo. Ay meron na tayo agad na makikita na talagang pangit ang kanyang kalagayan. Pero nandun ang kanyang dalangin, ingatan mo ko, gawan mo ko ng mabuti upang sundin ang salita mo. Tingnan nyo sa verse 25. Dumikit sa alabok ang kaluluwa ko, muli mo akong buhayin ayon sa iyong salita. Ngayon, ay sisigundahan ito ni Apostol Pablo sa bagong tipan na may mahabang panahon ng diferensya at sinasabi ni Pablo, binugbog kami, nais kaming patayin, sarit-saring pagsubok ang aming naranasan, ngunit naroon si Pablo ay nagpapatuloy at hindi nawasak. Dahil sinabi ni Jesus, sa pagtayo ni Jesus ng kanyang iglesia, hindi magtatagumpay ang pintuan ng impyerno. Pero hindi nangangahulugan na tayo ay nasa iglesia ng Panginoong Jesus, mga anak ng Diyos, ay hindi tayo daraan ng ganito. Anong gagawin natin? Tinuturuan tayo ng mga awit na ito sa ganitong mga problema. Sa verse 18, buksan mo ang aking mga mata. Itong unang ating gagawin. Siya'y nanalangin. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahanga-hangang mga bagay sa kautusan mo. Imagine niyo ito, subsub sa lupa. Marahil ang kanyang mukha ay nakadikit sa lupa. Eh di yung kanyang labi ay nakadikit din sa lupa. At kapag binuka niya ang kanyang bibig ay ang kanyang matitikman ay ang alabok. Ngunit kahit ganun ang kanyang sitwasyon, ay siya'y dumadalangin, buksan mo ang aking mga mata.
Natandaan niyo yung dalawang alagad ng Panginoong Yesus nung matapos si Yesus ay ilibing yung dalawang disipulo na patungo sa Emmaus? Di ba sila ay lungkot na lungkot? Sa sobrang lungkot nila, kasama nila si Jesus ay hindi nila nakilala na si Jesus nga yun. At nung si Jesus ay nanalangin at pinagpiraso ang tinapay at ang sabi at nabuksan ang kanilang mga mata at uminit ang kanilang damdamin. At doon lang nila napagtanto na ang kasama nila ay ang Panginoong Jesus. Ang pagkakilala sa Diyos, ang pagkaunawa ng Kanyang salita, ang pagkakaroon ng katatagan sa panahon ng matinding labanan ng pananampalataya ay napakahalagang kapag kahinang-hina na tayo ay manalangin tayo. Buksan mo, Panginoon, ang aking mga mata. At magkaroon tayo ng panahon ng pagbubulay-bulay. Panahon na talagang unawain natin ang kanyang salita. Minsan sinabi ni Charles Spurgeon, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi nagsisimula kapag ang mangangaral ay nagsimula ng mangaral. Ayon kay Spurgeon, nagsisimula ang pangangaral ng salita ng Diyos kapag ang mga tao ay nagsisimulang makinig ng may kababaang loob sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya kung minsan napakaraming mga tao, isang mensahe, ang isa ay sa kanya ay talagang feel niya at blessed na blessed siya at sinasabi niya na talagang ako ay tinuruan ng sermong yaon. Yung kasama mo ay wala lang, di ba? Parang chill lang. Walang epekto dahil ang tanong ay, nakinig ba siya? Meron ba talaga siyang kababaang loob ng paglapit? Sa talatang 29 ng mga awit na ito, ang sabi niya, ilayo mo sa akin ang mga maling daan. Sa panalangin ng mga awit na ito, siya'y dumadalangin, ilayo mo sa akin ang mga maling daan. Nananalangin ba tayo ng ganito? O ikaw na mismo lumalapit sa maling daan? Ang mga awit na ito'y nagsasabing, ilayo mo ako sa mga maling daan. O kaya, tayo na lumalapit. Alam niyo kung minsan talagang ganun eh. Napansin ba ninyo ang kasalanan, tukso lahat, magnet? Kahit na, ano yung awit, tukso, layuan mo ako. Pero hindi ka makawala eh. Talagang doon ka pa rin. Naalala ko yung comics eh. Na drawing nun sa Christian comics eh. Nakaganon yung mukha niya. Tukso, layuan mo ako. Pero palapit naman siya ng palapit sa tukso. Nanalangin ba tayo na, Panginoon, awatin mo ako. Ilayo niyo po ako. Ito ang isang dalangin ng isang anak ng Diyos. Ilayo niyo ako. Awatin niyo po ako sa maling daan. Dahil kanyang sinabing, nais ko na ituro niyo sa akin ang inyong kautusan. Ang ibig sabihin, tanggap niya kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. At pagdating sa talatang 30, ang daan ng katapatan ay pinili ko. Ang panahon ng pagsubok sa buhay natin, ang desisyon natin kapag tayo ay subsob, ay hindi nung oras na yun na tayo nag-iisip, susunod ba ako? Papatol ba ako dito? Anong gagawin ko? Tatakasan ko ba ito? Doon lang ba tayo
gumagawa ng desisyon o nung tayo ay nasa panahon ng katahimikan na tayo ay gumagawa ng pangako sa Diyos na ang pinili ko ay ang daan ng katapatan. Na ito ang aking pinili. Nung ako'y nagpahayag ng aking pananampalataya sa harapan ng iglesyang ito, ay sinasabi kong ang pinili ko ay ang daan ng katapatan. At itong kanyang sinabi sa verse 31, ako'y kumapit sa iyong mga patotoo, O Panginoon. Hindi lamang niya pinili, siya'y kumapit. At hindi lamang niya pinili ang daan ng katapatan, kundi siya'y kumapit sa salita ng Diyos o patotoo ng Diyos. At ang huling talata, siya'y tatakbo sa daan ng mga utos mo. Kuminsan, kailangan nating tumakbong papalayo sa hatak ng kasalanan. Tulad ng sinabi ng may akda sa aklat ng Hebreyo, Kabanatang 2, Talatang 1, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakakapal na bilang ng mga saksi. Ito yung napapalibutan tayo ng mga maraming mga naging matapat sa Diyos. Kahit matindi ang labanan ng pananampalataya, kahit matindi ang tukso ng mundo, tayo ay napapalibutan ng kakakapal na bilang ng mga saksi. Anong gagawin natin? Ang sabi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumitag sa atin. At tumakbo tayong may pagpitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Upang masabi rin natin tulad ni Apostol Pablo, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Naway, huwag na tayong datnan na naghihingalo. At doon lang tayo nagsasabing, patawad, Panginoon. Patawad, Panginoon. Patawad, Panginoon. Ang dami kong sinayang na mga araw at panahon na hindi ako nakapaglingkod sa iyo. Na hindi ako namuhay ayon sa inyong kalooban. Totoo, kung ikaw ay isang anak ng Diyos, hindi ka bibitawan ng Panginoon. Kaya nga kung ikaw ay isang totoong anak ng Diyos, bago ka mamatay, magsisisi ka. Bibigyan ka ng Diyos ng panahon, quality time with Him. Maring bedridden ka na o isang bagay na talagang sukat na ang iyong hininga. Gusto ba natin yun? Na yung ang mga huling bigkas natin ay patawad, Panginoon, patawad, Panginoon, namuhay ako ng kamunduhan, kahit ako'y isang anak ng Diyos, kahit ako'y isang tupa, naglulublob ako sa putik, na mga baboy ang natutuwa doon. Patawad, Panginoon, patawad, Panginoon. At kung bibigyan niyo pa ako sana ng mahabang buhay, ay itutuwid ko na ang aking panahon at buhay, at ako'y maglilingkod sa iyo. Pero hindi natin alam kung bibigyan tayo ng extension ng ating buhay.
Kaya't ito ang dalangin ng mga awit na ito, na kahit na ang tindi ng kanyang sufferings, ang tindi ng kanyang trials, siya ay nagsasabing, nais kong gumawa ng tamang desisyon. I must choose the right way. Kakapit ako sa iyong salita. Ang ginamit na salita rito ay, I will cling to your word. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng cling? Ito yung word sa Greek na mighty band. Yun, yung pagdinikit, hindi ka bibitaw. At ang kanyang ginagawa, siya'y tatakbong papalapit sa Diyos. Parang si Jose, nung pinagnasahan siya ng asawa ni Potiphar. Siya'y tumakbo at sa kanyang pagmamadali, nahubaran siya. Nakulong si Jose, nabilanggo si Jose, pero sa mata ng Diyos, siya'y kinalugdan. Nawa mga kapatid, itong awit na pag-aaral natin ay muli tayong mapalalahanan ng kahalagahan ng salita ng Diyos. Ito ang ating kalakasan sa panahon ng sufferings, ng trials, sa panahon ng tukso. Ang salita ng Diyos ang magpapatibay sa atin. Ngunit, nandun din ang kababaang loob na sinasabi natin, kailangan natin ng Diyos sa bawat sandali. Alam niyo, huwag tayo magtiwala sa ating sarili. Napakadali. Marupok tayo. Napakadali natin na tayo matukso at magkasala. Ngunit mayroon tayong tatlong dapat na pakahalagahan. Ngayon pa lang, ang tatahakin ko ay ang tama, ang iyong salita, ang iyong kalooban. Ngayon pa lang, ay sinasabi kong hindi ako bibitaw sa iyong salita. Parang mighty band, ika nga, di ba? Konting ilang saglit lang, hindi mo na matanggal. At ang pangatlo, kapag ka ako ay niyayakap ng tukso at ng kasalanan, tatakbo ako. Itatapon ko ang lahat ng nagpapabigat at humahatak sa akin. At matyaga akong tatakbo. Let us run with perseverance. Dahil ang bawat isa sa atin ay nasa karera ng buhay ng pananampalataya. At ang kaaway natin ang siyang lagi naglalagay ng mga bagay na para tayong madapa. Ang kaaway natin ang siyang kumakapit sa ating likuran at humahatak sa atin kung kaya't tayo ay hirap na umahon. Pero dahil tayo ay mga anak ng Diyos, hindi makapagtatagumpay ang diablo, hindi makapagtagumpay ang kanyang patibong at ang kanyang ibang pamamaraan. Pero ang mga hindi anak ng Diyos ay walang struggle sa buhay. Napansin ba ninyo? Ang mga unbelievers, wala sa kanila yun. Normal lang sa kanila na gumawa ng kasalanan. Tayo kapag nahuhulog sa kasalanan, may kasamang luha. Dahil hindi tayo para doon. Kaya masdan nyo ang inyong mga kasama. Hahatakin kanilang gumawa ng kasalanan. At tayo ba ay magpapahatak o tatawag sa Diyos tulad ng narinig natin sa mga awit na ito at tatakbong papalapit sa Kanya? Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa pag-aaral na ito. Muli, sinasabi namin, kundi po dahil sa inyong biyaya at kung hindi dahil sa inyong pang-araw-araw na kasalanan, ng pag-awat sa aming kasalanan, ay tuloy-tuloy pa rin kami na makagagawa ng bagay na hindi tama. Napakadali po namin matukso at magkasala.
sa aming pagtakbo at pag-iwas papalayo sa kasalanan. Bigyan niyo po kami ng karagdagang kalakasan at pagtiyatsaga upang magtuloy-tuloy ang pagtalikod at paglayo namin sa kamunduhan, sa kasalanan, at pagtakbong papalapit sa inyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen.